ang papag-usapan ng politika, malayo pa ang eleksyon 2013. Pero ngayon pa lang, naglipanan na ang mga patalastas na tampok ang ilang politiko. Maituturing ba ito na maagang pangangampanya? Yan ang tinutukan ni Jamsi Santos. Mahigit isang taon pa bago muling mag-eleksyon, pero tila may paghahanda ng nagaganap para sa mga nababalitang nagbabalak tumakbo. Nang magpunta nga si Pangulong Aquino sa Oriental Mindoro, may binanggit siyang pakiusap sa mga tao para kina Aurora Representative Sonny Angara at TESDA Director General Joel Villanueva. Ito nagpapaliwanag ng mga usapin ng mga abogado sa impeachment para maintindihan natin lahat. Kaya wag mo natin kakalimutan si Sonny Angara. Siya po ang namamahala para sa atin ng TESDA kung saan nabibigyan ng dagdag na kaalaman at talino, galing. Ating mga kababayan, ibabalik ko dito si Joel next year. Baka makita-kita pa tayo, maalala nyo si Joel. Sana maalala nyo. Sa Metro Manila, mapapansin na rin ang added banner, tampok sina Angara at Villanueva. Sa isang pahayag, sinabi ni Angara na hindi pa tiyak kung tatakbo nga siya, bagamat nananatili itong opsyon para sa kanya. Sabi din ni Villanueva, wala pa siyang desisyon. Malayo pa raw ang eleksyon at abala siya ngayon sa TESDA. Pinagtanggol naman ng LP ang tila pag-endorso ni Pangulong Aquino sa kanila. Wala namang pinagkaiba sa sinasabi rin ni Vice President Binay na ito yung mga posibleng mga kandidato rin namin, no? So tingin ko walang masama doon eh. Lumalabas na rin ngayon ang TV commercial ni dating Las Piñas Representative Cynthia Villar tungkol sa foundation nila ng asawang si Senador Manny Villar. Napaulat na kinukonsidera si Villar sa senatorial slate ng Nationalista Party, Liberal Party at ng United Nationalist Alliance o UNA. Nakita rin namin ang mga ad ni Senador Chis Escudero na nag-eendorso ng mga produkto. Matatapos ang 6-year term ni Escudero ngayon 2013 kung kailan pwede siyang tumakbo para sa re-election. Sinubukan ng GMA News na kunan ng pahayag sina Villar at Escudero, ngunit hindi pa sumasagot ang kanilang mga kampo. Hindi tiyak kung may koneksyon sa darating na eleksyon ng mga naglalabas ng ad o kung tatakbo man lang ba sila talaga. Pero dati nang itinatanong kung hindi kaya nakakalamang isang politiko kung meron itong mga ad bago pa man ang campaign period. Politics practical yan eh. So siguro yung mga kandidato natin alam nila pag nakakalamang ka, pag ikaw ay lumabas sa media o naglabas ng advertisement earlier on. Kasi gusto nila maging household name yung iyong pangalan. Pero ayon sa election lawyer na si Louie Guia, hindi bawal kahit pamangampanya ng maaga ang isang politiko. Sa ilalim ng RA 9369 o Automated Election Law, maaari lamang mangampanya ang isang kandidato sa loob ng campaign period. Ang kaso, hindi naman maituturing na kandidato ang isang politiko hanggat hindi nagsisimula ang campaign period. Yung batas natin merong pagpoprotekta sa premature campaigning. Although may nagsasabi na bawal mag-premature campaigning, meron ding batas na nagsasabing hindi pwedeng maparusahan yung nag-i-engage ng premature campaigning. Ani Guia, hindi maiiwasan na mas makilala ng publiko ang ilang politiko bago pa man ang campaign period dahil sa media exposure, public service announcements o mga product endorsements. Ang mahalaga daw ay mag-isip ng maigi ang mga botante bago sumuporta sa isang kandidato. Jamsi Sante, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Sumalpok ang isang taxi sa isang pampaserong bus kaninang madaling araw sa EDSA, malapit sa Ortigas. Ang taxi driver ay aminadong nakaidlip siya habang nagmamanayo. Si Oscar Oida, Naka-Alerto 24. Mag-alas 4 madaling araw nang sumuot ang uso ng taxi ito sa puweta ng isang pampasayarong bus sa bahagi ito ng EDSA southbound lane, kanto ng Rochester sa May Ortigas. Sa lakas ng pagkakabangga, tanggal ang hood ng naturang taxi. Basag pa ang kanyang windshield. Kaya ganoon na lamang pasasalamat ng taxi driver nang makalabas siyang buo ang kanyang pangangatawan. Anya, animoy isang bangungot ang nangyari pagkat literal pala siyang nakatulog sa pagmamaneho. Na-idlip yata ako. Tatakbo lang ako. Bumangga na lang. Bagamat napunit ang bumper ng bus, wala naman nasaktan sa mga sakay nito. Paulit-ulit na lang napaalala ng mga otoridad, pag sa pagmamaneho nakaramdam ng antok, huwag nang ipagpilitan. Sana pagka inaantok na po, pwede naman silang gumilid sa emergency bay para iglit lang, para hindi na mangyari pong ganitong disgrasya. Baka daw sa susunod na mapapikit ka, di ka na muling
makadilat pa. Oscar Oida naka-alerto, 24. Dinalaw ng mga social worker ang sanggol na isinilang sa tabi ng Manila Bay, Kamakalawa. Malusog po ang sanggol at milagro raw na maituturing na wala itong impeksyon kahit sa maruming lugar siya isinilang. Nakatutok si JP Soriano live mula sa Maynila. JP? Mel, tila ginabayan nga ng mga anghel itong si Lotlot, yung ina, matapos nga niyang manganak at matapos ng kanyang mga pinagdaan ng hirap. Sa kabila nun, Mel, isang masigla at malusog na baby girl na pinangalang Baby Girl Hilot ang nakita natin ngayon. Larawan na ngayon ng isang masigla at magandang baby na pansamantalang pinangalanan ng ospital na Baby Girl Hilot. Ang kanyang ina na si Lotlot, kapos man sa salita dahil isang deaf-mute. Binubuhos naman ang pagmamahal sa mga halik sa kanyang munting anghel. 5.9 pounds ang sanggol nang ipinanganak at kahit isinilang siya sa malapit sa Manila Bay, maswerte namang wala siyang nakuhang kahit anong impeksyon. Malayo sa kalagayan nila noong Martes ng gabi nang ipinanganak ng inang si Lotlot ang baby sa gilid ng baywalk sa Manila Bay. Sa pagtutulungan ng mga nakasaksi sa paligid, agad dumating ang saklolo mula sa ospital ng Maynila. Ayon sa mga doktor, delikado ang nangyari kay Lotlot na nanganak sa maduming kapaligiran. Pwede rin daw na maubusan ng dugo at maimpeksyon. Pero tila may gumabay daw sa panganganak ni Lotlot at ngayon, normal na normal siya. Bine-breastfeed na din si Baby Girl Hilot ng kanyang ina. Dahil walang formal na kaalaman si Lotlot na makipag-usap sa sign language, pilit pa rin siyang iniintindi ng mga doktor. Ngayong araw, pinuntahan din siya ng mga social worker para kausapin. Galing daw sa Cebu at lumuwas ng Maynila si Lotlot. Napag-alamang sa Malati Church natutulog at madalas pumupunta sa may baywalk sa Maynila. Taga Cebu daw si Lotlot pero di pa masabi na kung paano siya napadpad sa Maynila. Naghahanap buhay siya sa pamamagitan ng paghihilot. Yung asawa niya, sabi niya, nagpupunas ng mga jeep, yung mga salamin ng jeep. Ayun yung trabaho ng asawa niya. Yung nabuntis siya, sabi niya, yung siya na yung nagpaguyod dun sa bata. Pinakakailangan daw ngayon ni Lotlot ayon sa doktor ay isang hearing aid para siya'y makadinig at mas magampanan niya ang kanyang pagiging ina. Hirap man sa buhay at dumanas ng iba't ibang pagsubok, napabilib ni Lotlot ang mga doktor sa kanya. Na may anak pa siya, aside from the baby girl now, meron siyang isa pang baby boy who's now about 2 years old, who's in Cebu. That's one of the reason why she wants to go home. So wag ho kayong matakot, maging kasing tapang po kayo ni Lotlot, ipaglaban ninyo ho ang inyong anak kasi not everybody is gifted by God to have a child. Yun nga, Mel, ang sinasabi ng mga doktor, isang ehemplo itong si Lotlot dahil hindi raw dahilan ng kahirapan, paalala po ito sa mga ina, hindi po dahilan ng kahirapan o kayo'y mag-isa sa buhay para hindi nyo ipaglaban ng inyong mga anak. Agad daw pong pumunta sa mga pinakamalapit na pampublikong ospital kung kayo ay nagdadalang tao. At alam mo, hindi man makapagsalita itong si Lotlot, ay damang-dama mo sa kanya yung kanyang sobrang pagiging grateful at sobrang nagpapasalamat siya sa mga taong tumulong sa kanya. At Mel, parang tuloy-tuloy nga yung pagdating ng mga guardian angel nitong si Lotlot dahil dumating na rin kanina, Mel, yung mga GMA Kapuso Foundation upang makipag-ugnayan sa Ospital ng Maynila kung paano ba sila pwedeng makatulong. Mel? Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Hindi po yan ang unang pagkakataon na may buntis na napaanak sa publiko lugar. May ilan tayong nasaksiyan na napaanak sa loob ng taxi habang lumilipad sa aeroplano, maging sa LRT. Narito ang pagtutok ni Lara Roque. Ang araw ng kapanganakan ang pinakahihintay at matagal na pinaghahandaan ng mga nagdadalang tao. Pero sa mga nakalipas na taon, may ilang ina ang inabutan at di inaasahang napaanak ng wala sa lugar. Agosto 2009, isang ina ang napaanak sa loob ng sinakyan niyang taxi na patungo sana sa ospital ng Maynila. Sa loob ng taxi na nilinis at pinutol ang pusod ng isinilang na sanggol. Ganito rin ang sinapit ng isang buntis sa Cebu City. Sakay ng taxi, nakarating na siya sa emergency room area ng ospital pero hindi na nakapaghintay ang kanyang baby at lumabas na ito habang nasa loob ng sasakyan. Sa loob naman ng eroplano, napaanak ang 8 buwang buntis na OFW ito habang papauwi ng Pilipinas. Itinago nito ang tunay na kalagayan kaya't nakasakay sa eroplano. Buti na lang may doktor on board na tumulong sa kanyang pagpapaanak. Isa ring Pinay ang nanganak sa loob ng eroplano habang bumabiyahe patungong Amerika. Sumakit daw ang tiyan nito ilang oras bago lumapag ang eroplano. Nagkataon na may sakay silang pasaherong nurse kaya't maayos nitong nailuwal ang bata. Isang baby boy naman ang isinilang sa departure gate ng NAIA 2. Pauwi na sana sa Zamboanga ang kanyang ina na nooy 8 buwang buntis pero napaaga ang panganganak. Meron din namang napaanak sa LRT station
Kita sa CCTV video na ito ang mabilis na pagresponde ng mga taga-LRT ng mga nakaisang babae sa platform mismo ng Pedro Hill Station. Ligtas namang naisilang ang sanggol. Paniwala ng ilan, suswertehan ang mga sasakyang naaabutan ng panganganak ng mga pasaherong buntis. Pero isa na yata sa pinakamahirap na pagdaanan ng isang buntis ay ang paglelabor sa kasagsagan ng bagyo. September 28, 2009, kabilang sa mga nalubog sa baha ang Mission Hospital na ito sa Ortigas Avenue Extension. Nasa loob ng ospital na memeligro ang buhay ng 8 buwang buntis na ito matapos tumaga sa kanyang panubigan. Sakay ng isang rubber boat, tumulong ang GMA News para maitawid ang ginang sa malalim na baha patungo sa isa pang ospital. At awa ng Diyos, ligtas na naisilang ang bata na binigyan pa ng palayaw na onday. Kaya't ang pagsisilang ng sanggol, hindi lang dugot pawis ng ina ang katumbas dahil ayon nga sa matandang kasabihan, nasa hukay ang isang paan ng isang nanganganak. Lalaro kay Nakatutok, 24 oras. Susunod, eksklusibo mga tindahan ng piniratang DVD sa Laguna at Paranaque, sinalakay ng Optical Media Board. Pitumpong kaawa-awang mga aso na yan gagawin sanang asusena. Nasagip sa Bulacan. Sa huling araw ng pagsasanay ni Manny Pacquiao sa lungsod ng Baguio, pinayagan ng GMA News na mapuna ng pakikipag-sparring ng ating pambansang kabao. May bagong utos ang DepEd sa mga guro. Dapat nakangiti kayo sa pagbubukas ng klase sa susunod na buwan ng Hulyo. Ito ang Nakangiting 24 Oras.